Sige nga po, pumalakpak po lahat ng narito ngayon, lahat ng pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Lahat ng nagpupuri ng papasalamat sa Kanya. Hallelujah! 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 Come on, church, let's praise Jesus. Hallelujah! Because this is the day that the Lord has made, and we will all rejoice and be glad in it. Amen! Amen! Hallelujah! Come on, church, let's rejoice in the Lord. Let's praise His name. Hallelujah! Let's celebrate. Let's rejoice in the Lord. We praise Your name, oh Jesus. Hallelujah! Hallelujah! This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on, let's celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let's celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek fellowship. I-like at i-share natin ang live streaming fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo at sabayan natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng awiting espiritual. Jesus, Hallelujah! praise Your name, Lord. Hallelujah. Patuloy natin i-enjoy ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Gamitin natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig sa pagpupuri sa Panginoon. We give You all the glory, Jesus. Hallelujah. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. You took up the cross, gave it all for us, so that we might know grace. You gave up Your
Jesus the Christ has made us. Thank you, Lord. We'll never be the Hallelujah. We will never be the same. never be the Amen. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. All that we are for your glory, thank you, Lord. we are for your name.
Jesus. Great God. Great God. Oh, oh. Hallelujah, Jesus. Hindi kami titigil magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, let us declare, we won't stop. We won't stop till the whole world. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God. Great God. Whoa, whoa. Glory, glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing that you're the great God. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. To the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing that you're the great God. Amen, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are great. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless you, Jesus. Papurit parangal, pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Praises to your name. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. We will be forever grateful. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Praises to your name, Lord. Hallelujah. Dakila ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, Lord, na muli, Panginoon, nagkasama-sama kami para bilang isang pamilya, Panginoon, sabay-sabay kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ang oras na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, dinggin mo yung tinig namin. Lord, nakikita mo kung paano kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. May it bring glory to your name, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Ginagawa namin ang lahat ng ito, Panginoon, para mapapurihan ka, masamba ka, Panginoon. Alam namin hindi ito karapat-dapat, Panginoon. Pero Lord, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wala na po kaming pwedeng ibalik pa, Panginoon, na pagpupuri sa iyo, kundi ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. You've been good to us. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming lahat, Lord Jesus. Hallelujah. Bagamat dumadaan kami sa mga pagsubok, Panginoon. Pero Lord, in the end, Father God, ikaw pa rin yung maitataas, Panginoon. Dahil alam namin na kasama ka namin sa lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon. Hallelujah. You are truly great, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya yung puso namin, Panginoon, ay punong-puno ng pagpupuri, pasasalamat, parangal, Panginoon, na maibalik sa inyo, Lord God. Dahil alam namin, Lord, we are not deserving of everything, Panginoon. Pero you allow us to enjoy your presence. You allow us to enjoy all the blessings, Panginoon, na meron kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hindi kami mapapagod magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil kailanman, hindi kayo nagsawa, Panginoon, na ingatan kami, pagpalain kami, ibigin kami, Panginoon. Kaya hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya Lord, dinggin mo ang tinig namin, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. We know, Lord, that the reason we live is only to worship you, Panginoon. Wala na pong ibang dahilan, Lord God, kundi maibalik namin yung wagas na pagpupuri para sa inyo, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And we pray, Lord God, allow us to focus on you. I-focus namin yung aming isipan, ang aming puso sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. At hindi lilipas ang oras na ito, Panginoon, na hindi kami makapagbabalik ng parangal at pagsamba para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kung ano man ang meron kami, kung ano man yung buhay namin na ito, Panginoon, na na-enjoy namin yung blessings mo, ito ay galing lahat sa inyo, Panginoon, dahil wala kaming tatanggapin malibang ipagkaloob mo, Panginoon. Kaya thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Sa oras na ito, mga kapatid, let us take this opportunity na maibigay natin yung wagas na pagpupuri sa Panginoon. Focus your eyes, your hearts on the Lord. Nandirito ang Panginoon. Huwag nating alalahanin yung mga bagay na naiwan natin sa bahay, naiwan natin sa trabaho. Alam natin ang Panginoon ang bahala sa lahat ng
natin. Kaya sa oras na ito, i-focus natin ang ating buong sarili sa pagpupuri sa Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabay-sabay tayong umawit. Sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Let us declare that the reason we live is to worship Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness,
your name. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us lift our voices. Lift your voices. Sing hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Let us declare His goodness. Thank you for your love, Jesus. Thank you for your goodness. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh, bless the Thank you, Jesus. You alone are to be praised, Almighty God. Blessed Let's lift our voices and sing hallelujah. For the last time, let us sing hallelujah. That's Jesus. Amen. Praise the Lord. I-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos mula kay Jesus na ihahatid ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez sa series na Faith That Moves Mountains sa topic na The Faith of Isaiah. Minsan po, purihin natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pagkakataon pong ito, ang ating pong paksang tatalakayin ay nagpapatuloy pa din para sa seryeng A Faith That Moves Mountains. Kaya nga lang po sa pagkakataong ito, ang ating pong susuriin ay ang naging buhay pananampalataya ni Propeta Isaias. Bago po natin simulan ang ating pag-aaral sa gabing ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay dumalangin at humingi po ng karunungan mula po sa Diyos para sa pagbubulay ng kanyang mga salita. Manaming Diyos, pinagpapasalamat namin ang araw na ito sa patuloy na pagkakaloob ng kalakasan. May ganitong pagkakataon, Panginoon, para mapag-aralan namin ang iyong mga salita. Ama, dakilain mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan namin. Sa pamamagitan nito, patuloy kang kumilos sa buhay pananampalataya ng bawat isa.
Tunay na maging kalakasan namin ang mga salita na aming mapagbubulay-bulayan, maging pagpapala sa lahat ng aabuti ng pangangaral ng salitang ito. At dalangin namin sa gabay ng iyong Espiritu, hindi lamang namin maunawaan ang iyong mga salita, kundi patuloy na maging bahagi ng aming buhay pananampalataya. Dalangin namin ito, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon, tagapagligtas. Sa mga nakaraang serye, naging mas malinaw po sa atin kung anong ibig sabihin ng a faith that moves mountains. Hindi po kailangan pag sinabi natin a faith that moves mountain. Yung isang grandiosong milagro para sabihin natin na yung pananampalataya na mayroon ng isang individual ay isang pananampalatayang nakapagpapagalaw ng bundok. No? Nakita po natin sa mga seri ng lektura natin na no matter how simple that faith may be, no, if it is fully focused, no, if a life is fully surrendered to Jesus, no, and you put all your trust on Him and not on what you can do, no, not on the things that you know, no, yun na po yung faith that moves mountains. Sabi nga po natin, we characterize faith from our previous discussion as yun daw po yung inaasahan mo, umaasa ka, no? Huli, na parang nang nangyari yung isang bagay na hindi pa nangyayari o inaasahan mo pa lamang at nagtitiwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pagkakataon po ito, silipin po natin ito ngayon sa naging buhay ni Propeta Isaias. Just sa background lang po, marami na po na hari no, na dinaanan no, si Propeta Isaias. No? Maraming hari na ng Huda. At nang sa kapanahunan, kung pag-uusapan naman po natin ay kapanahunan ni Propeta Isaias, no? Ang buong kaharian po ng Huda ay nagsasuffer po sa isang malaking banta no? Mula po sa isang papalakas na imperyo, no? Yung nakaharian, no? Ito yung kaharian ng Assyria, no? At katulad po ng makikita natin sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8, no? Dito pa lang makikita natin mula po dun sa kwento ng naging buhay ni Isaias, no? Sino ba si Isaias? Ano ba ang kaniyang karakter, no? At ano ba yung buhay pananampalataya na mayroon si Isaias? Ganito po ang mababasa po natin mula po sa Isaiah 6 verses 1 to 8. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, no? Nagsasalita po dito ay si Isaias. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig, ay nayayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay puno ng usok. So, in this particular scenario po, parang nagkaroon ng pangitain, I don't know kung pangitain marahil si Isaias, and sa nasabing scenario po, nakita niya si Yahweh, no? Nakita niya hindi lang si Yahweh, kundi yung kaluwalhatian na mayroon ang ating Panginoong Diyos, no?
habang siya'y pinagsisilbihan ng anghel, no? Yung ganda, yung majesty na meron ng Diyos ay tumambad sa mata sa mata ni Isaias. Nakita niya yung isang sitwasyon na hindi nakita niya ang Diyos nakita niya ang Diyos doon sa kanyang kaluwalhatian. And and even the angels, no, that are serving God, no, para bang they cannot stop themselves from adoring God, no, from out of His majesty, no, out of the grandeur na meron yung Diyos. Kaya ulit-ulit lang sila nang sinasabi, katulad din ng sinasabi sa Book of Revelation na banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. No? This is how glorious our God is. No? that that Isaiah, so nakita niya parang he cannot stop, no? He cannot contain na ano tag dito na kumbaga parang lahat no lahat ng nakaka-witness ng Diyos para bang all they can do is to praise God, no, because of His glory, no, na meron siya. And then ang sabi po doon sa pagpapatuloy, no, ito din yung naging bunga ng pagkakakita niya sa Diyos. Sabi niya, sinabi ko, kawawa ako. Sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Katapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa kanyang mga labi, pinatawad ko na at nilinis ang iyong mga kasalanan. Alam niyo po, look at the very reaction of Isaiah the moment he saw God. No? Ang sabi, ang naging reaction niya ay, sabi niya, awa-awa ako. Kasi kumbaga parang ang tingin niya, sabi niya, nakita ko na hindi karapat-dapat. Yun po yung naging initial. Alam niyo po pala na parang it somehow gives us an idea na the more we get closer to God and the more we see His glory, the more we see His holiness, the more we see and the more we see and the more we see and the more we understand kung sino ba talaga tayo at ano ba talaga tayo. Nung makita ni Isaiah ang Diyos, nakita niya yung tunay nating kalikasan. Tayo makasalanan. Tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos. There is humility in the heart of Isaiah. Alam niyo, ito po pala yung bunga nung tuloy mong nakikilala ang Diyos. Sabi nga ito nakita niya eh. At ano nakita? Nung makita niya ang Diyos, nakita din niya yung sarili niya. I am not worthy. At dahil dito, ano sabi niya? Mapapahamak ako, nakita ko sa Yahweh, I am not worthy. Pero alam niyo po, kasi alam naman natin sa Old Testament na talagang kumbaga parang we will be consumed pag nakita natin yung presence ng Diyos. Pero alam niyo po, hindi kaya katulad din ng naisip ni Isaiah, no, in a lot of instances in the Bible, mapapahamak kapag nakita mo ang Diyos na hindi ka karapat-dapat. Kasi sabi niya, papahamak ako. Nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. At ito ako, isang makasalanan. But even in the Old Testament, we can see that because there is humility on the part of Isaiah, lumapit sa kanya ang anghel ng Diyos
Idinampi sa kanyang mga labi yung kinuhang baga. At ang sinabi, ulitin natin, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Kanino ito sinabi ng Diyos? Sa isang kaluluwa, kay Isaiah, na mayroong isang mapusong mapagpakumbaba na handang aminin na ako'y makasalanan. Nagkulang ako sa iyo, nagkulang ako sa iyo, Yahweh. Patawarin mo ako. At kung itutuloy natin ang pagbasa, ang sabi, narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang ipapadala ko? Whom shall I send? Sino ang magpapahayag para sa atin? Who will proclaim my glory? Sumagot ako. Sino po yung sumagot? Si Isaias. Narito po ako. Ako ang inyong isugo. When Isaiah received the forgiveness of God, ang naging initial reaction po agad ni Isaias ay nung naghahanap ang Diyos. Lord, nung naghahanap ang Diyos ng whom shall I send? Sino ang papadala ko? Ang sabi ni Isaias, again, with all humility, Lord, I surrender my life to you. Kasi parang, naku, parang ganito na, parang dead end na, di ba? Nung una na, parang na-trap na siya na, Lord, nakita kita, I'm not worthy, mapapahamak ako. Pero sabi ng Lord, no. Pinadala yung anghel, nilagay doon sa kanyang labi, yung baga, pinatawad ka na. Dahil, dahil doon sa pagpapatawad ng Diyos, nandun yung utang na loob. Nandun yung walang hanggang pasasalamat na may pagsusuko. Lord, hindi ko alam saan mo ako ipapadala. Lord, hindi ko alam ang plano mo. Lord, hindi ko alam kung ano sasabihin mo. Pero ako ang isugo mo. Parang ganito. Doon sa tema natin ngayong taon na to. Ang lingkod ay para kay Kristo. Diba? Parang kasama ako nahahayo ng lingkod. Dahil ang lingkod para kay Kristo, kasama ako ng lingkod nahahayo. Nag-decide si Isaias, Lord, gamitin mo ako. Alam niyo po, yung yung po bang maglingkod ka sa Diyos, maging bahagi ka ng isang ministry. Alam niyo, it means a lot. Number one, for those already part of the ministry for so long, it's one way of saying na, Lord, I surrender my life to you. Kasi sa oras ng paglilingkod, you have to invest. You have to invest time. You have to invest your effort. You have to invest your resources. Yan po yung paglilingkod eh. And actually, sa paglilingkod, you're not just actually, allow me to correct din yung mga nauna ko sinabi. Habang tumatagal, natututunan mo na ang paglilingkod is not just investing what you have or giving what you have to God or returning what you have, what God has been given to you, Him. Kundi sa katagalan, nakikita mo ang paglilingkod ay kumpletong pag-aalay, susuko ng sarili mo sa Diyos na, Lord, lahat ng meron ako sa iyo. And that includes my life. Parang gamitin mo ako kung paano mo ako gustong gamitin para maluwalhati mo yung sarili. Yun po ang ibig sabihin ng paglilingkod. Hindi mo alam saan ka dadali ng Panginoon, paano ka gagamitin. But you are living
everything into His hands. You're giving your full trust and confidence to Him. And that is Isaiah. No? Nung tinanggap po siya ng Diyos, o nung tinawag siya ng Diyos para maging propeta, ang nasabi na lang niya, Lord, narito po ako. Isugo mo ako. It needs it needs a faith that moves mountain. Ano po? Kasi hindi mo alam sa kadadalin, paano ka gagamitin ng Diyos, and yet you are surrendering your life fully to Him. Sabi nga po sa Isaiah 9 verse 10, no, sorry po, sa pagpapatuloy po ng kwento ng buhay ni Isaias, at sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Papurilin mo ang kanilang isipan, kanilang pandinig, iyuring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Yun nga po yung binabanggit ko kanina na sometimes, katulad po nito, paano niya ito gagawin? You're being instruction by God. You don't know how to execute. Madaming hamon. Di mo alam kung paano gagawin mo. Pero gagawin mo pa din. Paano? Well, you are just putting your trust to Him. Kahit hindi mo alam. Si Abraham nung sinabing, pumunta ka dun sa tuturo ko sa iyong lugar, hindi alam ni Abraham kung saan yung ituturong lugar. Saan siya dadalhin ng kanyang pananampalataya. And yet, iniwanan niya yung kanyang bayan. Just to follow Him. And that is faith. Even though there are challenges, even though there are uncertainties, you don't mind those things. You just listen to the voice of God. You just listen to the word of God. It doesn't make sense anymore. But still, no? Doon ka po nakakapit sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Yun pong yung naging buhay po ni Isaias is a voice in the wilderness. No? Tignan po natin yun mamaya ipapaliwanag natin ano ba ibig sabihin ng idiomatic expression na a voice in the wilderness. Ito po ay mababasa sa Isaiah 40 verses 3 to 5. Ang sabi po, ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga matuwid na landas, na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis, patagin ng mga burol at bundok, pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsasabi nito. And this speaks, for the first coming of the Messiah, none other than the Lord Jesus Christ. At parang sinasabi niya sa mga tao,
na, well, ihanda ninyo ang inyong sarili, mag-repent na kayo, sisihan ninyo, talikuran nyo na ang inyong mga kasalanan. No? Parang ganun eh. Darating na ang ating tagapagligtas. Parang ganun po. And pag sinabi kang voice in the wilderness, your teachings might be unpopular, no? And yet, no, you are not leaving you're not leaving what you are preaching, you're not leaving what you are teaching, no? You're standing on what you are being. I mean, um, I mean, tinatayuan mo yung yung bagay na pinaniniwalaan mo, yung bagay na itinuturo mo. You might be unpopular, you might be being ignored by people, and yet, no, you never stop sa pangangaral in preaching the gospel. Parang ganun eh. Hindi ka, the people are not even giving you attention. You might be unpopular to them. They may hate you. So, in saying those words, no, it will attract opposition. You may be persecuted pag sinabi mo yun, but there is boldness in speaking the truth. No? Bakit kaya? Bakit kaya si Isaias parang he holds no bar? Bakit po? Bakit ganun yung na kanya naging attitude? Walang reservation. Kaya isa po kasi yung nakita ko kay Isaias eh. Nakita niya Diyos. At yung very instruction na sinasabi niya, it comes from God. And because God is so real to him, no one can stop him in telling the truth. Yun po yung nagbibigay sa kanya ng confidence. Alam niya kung sino yung nagbibigay sa kanya ng instruction at ng mga sasabihin niya. Diba? Can you say no pag inutusan ka halimbawa ng boss mo? I mean, it's part of your job. Can you say no to that? O ito'y sabihin mo. Sabihin mo na ganito. It might be offensive sa sasabihan mo, pero sasabihin mo pa din kasi pinapasabi ng boss mo. In the same manner, yun si Isaias. No? Pwede siyang ma-persecute. Pwedeng madaming mag-oppose sa kanya. Pero pwedeng unpopular yung sasabihin niya sa marami. Hindi ma-appreciate ng mga tao. Maiinis sa kanya. Hindi matutuwa sa kanya. Pero sasabihin niya pa din. Pwedeng ma-offend yung mga malalaking tao. Pero sasabihin niya pa din. Kasi isa lang ang audience ni Isaias. Ang Diyos. At kailangan niyang sabihin, gusto man nilang marinig o hindi, yung katotohanan na pinasasabi ng Diyos. There is boldness in preaching the word. Sapagkat kilala ni Isaias ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Na regardless, sino ang tatabaan, sino ang masasaktan, but if they need to hear the truth from God,
sasabihin nito ni Isaias. Paano mo pangangaralan ng isang hari? Pero may mas mataas dun sa hari, ang Diyos. Sasabihin ko pa din ang dapat mong marinig, mahal na hari. And that is Isaias. Yun po si Isaias. Walang walang banto, diretso, ipinapangaral ang katotohanan as instructed by God. Isaiah has a vision of hope. Alam niyo po ba, tulad nung nabanggit ko kanina, nung kapanahonan na isinilang si Isaias, lumaki at nagkakamalay. Excuse me po. Isang malaking bantana sa kaharian ng Huda, ang mga Assyrians. At hindi lamang yun. Maging ang mga tao ng Huda ay abalang-abala sa pagkakasala at humaling na humaling sa pagkakasala. Kaya nga, kung makikita natin, tama yung dating ni Isaias. Para magpaalala. Hindi maganda yung kapaligiran na meron siya sa kanyang kapanahunan. But Isaiah never lose his hope. Bakit kaya? Tingnan po natin, sa Isaiah 9:6, sabi niya, "For unto us, child is born." Papanganak ang isang lalaki. "Unto us, a son is given, and the government will be upon his shoulder." Maaatang daw po sa kanyang balikat ang pamahalaan. And his name will be called Wonderful Counselor. Ang kanyang pangalan daw po ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo. Mighty God, makapangyarihang Diyos. Everlasting Father, walang hanggang Ama. Prince of Peace, Prinsipe ng Kapayapaan. Sino po kaya itong pinoprophesy ni Isaiah na isang araw ay darating o ipapanganak na isang batang lalaki na maaatang sa kanyang balikat ng pamahalaan at ang kanyang pangalan ay puno ng iba't ibang titulo na tumutukoy sa kadakilaan. Sino kaya niya itong tinutukoy niyang paparating? Mga kapatid, makikita po natin yung sagot sa John 1 verse 14. Ang tao ay nanirahan. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Sino po iyon? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ganito po ang sinabi. Na bagamat tayo tumulad sa pagiging masunuri ni Kristo. Na bagamat siya ay Diyos, hindi nanatiling kapantay ng Diyos, bagkus, hinubad niya yung katangian ng pagka-Diyos, hindi po niya yung katangian ng pagka-Diyos, at nagkatawang tao. Sa makatuwid, ang tinutukoy po mapaparating ng Isaiah 9, verse 6, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Mga kapatid, na nakakatawa po, ano kaya nagbigay ng ng assurance kay Isaiah?
hindi pa po rito ipinapanganak ang tagapagligtas. Pero mula po sa malayo, hindi pa po dumadating si Jesus. Mula sa malayo, nasulyapan ni Isaias ang paparating na tagapagligtas. And it brings tremendous joy in the life of Isaiah. It brings tremendous passion in serving the Lord, in serving His people. Wala pa. Natanaw pa lang niya mula sa malayo ang pagdating ng tagapagligtas. Pero mula po sa malayo, niyakap na niya. Hindi niya nakita ng personal. Hindi na niya inabutan. Pero ganun niya niyakap yung pananampalatayang darating ang isang tagapagligtas. At ang tagapagligtas na ito, tagapagligtas ng Israel, na ngayon ay hindi lang tagapagligtas ng Israel, kundi tagapagligtas na ang lahat. Tagapagligtas ko at tagapagligtas nating lahat. Ganun niya niyakap yun sa kanyang buhay. Ganun siya ka-assure na darating ang tagapagligtas. Ngayong ito'y pangako pa lamang. Hindi pa dumarating. Nakita pa lang niya. Inireveal pa lang sa kanya ng Diyos. Pero hindi siya excited. As if nandoon na. As if nangyari na. Kaya kahit malayo pa, kahit puno pa ng kadiliman ng kanyang paligid, si Isaias, full of trust and confidence to God. Everything will be fine. My Savior will come. Jesus will come. Jesus will rescue me. Jesus will be with me. I will never fight my battle alone. I know He will come. People of God, the good news is you don't have to wait. Hindi na po kailangan maghintay. Dumating na, and Jesus already fulfilled what has been promised in the Old Testament, that He will come, save His people. Mga kapatid, may tatlong bagay po tayo na matututunan sa buhay pananampalataya ni Propeta Isaias. Una, isang puso na nakasuko, palaging nagsusuko sa Diyos. Alam niyo po, sa mahabang buhay, tayo naging driver ng buhay natin. Sa maraming pagkakataon, tayo yung nagpapasya, yung mga pasya natin, nakabatay sa kung ano gusto nating mangyari. Ito man ay taliwas sa kalooban ng Diyos. But finally, when we meet our Savior, there is a sudden shift of mind. Lord, hindi ko alam ano plano mo. Pero Lord, natatakot man ako. Hindi man ako sigurado. Pero ang mangyari sa buhay ko, yung kalooban mo, sapagkat ano man ang kalooban mo, yun ang maganda. Yun ang makabubuti para sa akin. I entrust my future to you. I leave everything to you, knowing that everything is in perfect control in your hands. Lahat ng plano ko, lahat ng gagawin ko, lahat ng mangyayari sa buhay ko, samahan mo lang ako, tabayan mo ako. I surrender to you.
Sa buhay ni Isaias, he became the voice of truth. Sabi nga po, kailan ang araw ng pagliligtas? Sabi po ng salita ng Diyos, ayun na. Mga kapatid, with our busy schedule, hindi ko pa makakalimutan yung sharing ni Sister Yeng. Sabi ni Sister Yeng, no, isa po sa malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sabi nga, he is bringing the ministry into her job. No? Kahit siya nagtatrabaho, sa panahon ng trabaho niya, sinishare niya si Jesus. Alam niyo, wala naman pong time na nagsasabi na dapat sa time lang natin na ito i-share si Jesus. Every time in the world that we have is a time and an opportunity for us to share Jesus. In sharing Jesus, we're spreading the love and we're giving hope to people. Let us not be afraid. Share the gospel. Share Jesus. Huwag niyo pong i-share, huwag niyo pong ipagdamot yung bagay na nagbibigay sa inyo ngayon ng malaking kaligayahan. Huwag niyo pong ipagdamot ang isang bagay na nagbigay ng kahulugan sa buhay niyo. Huwag niyo pong ipagdamot yung isang bagay na nagiging dahilan kung bakit kayo nagpapatuloy. Huwag niyo pong ipagdamot yung naging kalakasan niyo. Huwag niyo pong ipagdamot yung naging pagpapala niyo. Share Jesus. Spread His love. And last but not the least, yung pag-asa na mayroon si Isaias. Dumarating minsan, sabi nga po, mula po doon sa kalagitnaan ng makasalanan, ng maraming banta sa kaharian kung saan nandoon si Isaias. Isaias stood for the truth. Tumayo siya doon sa alam niyang katotohanan. Kumbaga parang kuminsan, dumarating tayo dun sa panahon ng buhay natin na katulad ni Isaias, magulo yung panahon niya. Pero tumayo pa din siya sa katotohanan. Nagpatuloy pa din siya na ibahagi yung katotohanan na natagpuan niya. Kasi alam niyo po, ni-encounter na kasi siya sa Ama. Parang tayo. Pwedeng marami tayo ngayong dinadaanan na mabigat sa buhay natin na nagpapahina sa atin, nagdadala ng takot, nagbibigay ng dahilan para tumigil na tayo. Pero wag nating kalimutan, ilang beses na ba tayong iniligtas ng Diyos? Ilang beses na ba tayong pinagpala, ginabayan ni Jesus at hindi pinabayaan? Kung hindi tayo pinabayaan sa nakalipas, mga kapatid, nagtitiyak ko, hindi rin po tayo pababayaan ng Diyos sa kasalukuyang pinagdadaan natin. Isang bagay lang po yung natin yung pinapaalala ng Diyos Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kapatid, huwag yung mga kabigatan, dalahin, intindihin, ang maging dahilan para hindi tayo magpatuloy.
Sa panahon ni Isaias, nakita lang niya mula sa malayo ang pagdating ng tagapagligtas. Sapat na yun para sa kanya na isipin niya na magtatagumpay ako sapagkat darating ang tagapagligtas ko. Mga kapatid, sa ating panahon, praise the Lord, praise the name of Jesus, dumating na ang ating tagapagligtas para hanguin, para pagpalain ang buhay natin sapagkat ang para sa atin, ang para sa akin, ang para sa inyo, isang buhay na ganap, kasaya-saya. Si Jesus po ang may sabi, naparito ako upang ang aking mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap, kasaya-saya. Tayo po'y dumalangin. Maraming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga salita mo na nagpapalakas ng loob namin para magpatuloy sa buhay pananampalataya. Katulad ni Isaias, hindi kami karapat-dapat. Marami pang mga pagkukulang. Marami pang dapat isaayos sa buhay namin. Pero nagtitiwala kami sa aming tagapagligtas na siyang nagpapalakad at nagpapatakbo ng aming buhay. At sa iyong Espiritu na patuloy na gumagabay sa amin para makalakad kami sa buhay pananampalataya. Kung kami man ay nadadapa o nadudupilas, nagpapasalamat kami. Yung mga salita mo din na nagbabangon sa amin. Ama, sa mga hamon na darating sa aming buhay, katulad ni Isaias, turuan mo kami na manahangan sa mga pangako mo, magtiwala sa mga salita mo, panghawakan namin ang iyong mga salita. Ingatan mo lagi ang aming puso at ang aming isip upang hindi kami madaig ng aming kaaway. Kundi, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita at pangako mo na aming napakinggan, manatili kami sa aral at turo ng katotohanan na walang iba at nagmumula, kundi sa iyo, Panginoong Yesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo po kami, ang aming pag-aaral, ang aming trabaho, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay ay patuloy mong ingatan. Pagpalain mo ang buhay ng aming pastor, ng mga kapwa manggagawa, at ng lahat ng mga nagsisipaglingkudan dumadalo sa loob ng iglesia. Maraming salamat at buong tiwala namin ay aming ibinibigay sa iyo. Aming Panginoon, tagapagligtas, at kinikilalang anak ng Diyos. Ikaw, Panginoong Yesus, na maghahari ngayon at magkailanman. Amen, amen, at amen. Muli po, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at sumain niyo lagi ang dakilang pag-ibig ng ating nagmamahal at nakapagligtas, Panginoong Jesucristo, na maghahari kasama ng Ama at ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan at nawa po ay maisabuhay po natin sa ating puso at ma-share natin sa ating mga kakilala at mga kaibigan. Muli po tayong manabik sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday, at ang Youth Fellowship 5 p.m. to 6:30 p.m. every Saturday, at ang Sunday Fellowship 9 a.m. to 11 a.m. at 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema ng community natin, pastor natin, mahal natin. Ang community natin, ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo.
Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. God bless us all. Loves one another.